Okay? So, sa gabing ito, dito na tayo sa ikawalong area ng panalangin natin. So, sana wag niyong malimutan yung ibang aspect at hindi naman kailangan 15 minutes, hindi naman kailangan 5 minutes agad kada aspect of prayer. So, pwede ka mag-start ng 1 minute kada aspect ng prayer na yan. So, kung 1 minute yan, so 12 ito 12. Okay? So, makakapag-pray ka for 12 minutes. Pero habang nagpapatuloy ka sa pagpe-pray, mapapansin mo, humahaba. Okay? May mga aspect ng prayer na medyo humahaba ka doon. Sa akin, pa nagpe-pray ako, medyo tumatagal ako doon sa mga intercession. Kasi madaming mga prayer requests eh. Yung mga sineshare niyong prayer request dito, yung mga sineshare na prayer request doon sa group chat natin. So, isinasama doon sa mga sa aking prayer time. And meron ding mga bagay na pag nakakausap ko yung mga members na sinasabi nila yung prayer request nila, hindi nila nilalagay sa group chat, so isinasama din sa panalangin. Kasi madami. Isipin niyo yun. Pagka pinag-pray ko kayo, hindi lang yung pagpalain niyo po lahat ang mga taong ito. Hindi. Okay? Specific. Kasi kailangan specific, di ba? Yun ang ating mensahe last week eh. When we pray, it must be specific. But sa mga specific answer ng Panginoon sa buhay natin, kailangan pasalamatan din natin siya. Okay? So, ano ba ang thanksgiving? Thanksgiving is the act of expressing specific gratitude to God for blessings He has bestowed upon us. Napakabuti ng Panginoon. Amen? Mabuti ba siya sa inyo? Okay? Napakabuti niya. Bakit? Buhay ka pa eh. Okay? Isipin mo yun. Buhay ka pa. Kanina umaga, naimulat mo pa ang iyong mga mata. Nakakahinga ka. Okay? Blessing yan. Okay? God is so good. God is merciful. He is gracious. And itong pagpapasalamat ay yung akto na pinapahiwatig natin sa Panginoon, whether silently or vocally, yung ating pasasalamat sa mga pagpapalang ipinagkakaloob niya sa atin. Okay? Kaya nga dun sa Book of James, nakikinig ba kayo? Sa Book of James, binanggit ni James doon na mula sa bibig na ito, minsan, yung bibig natin, okay, may lumalabas na curse. Diba? We curse men. Pero ginagamit natin to bless God, to thank God. So, pag-isipan natin yan na yung bibig natin, imbis na gamitin natin para mag-curse, we must use these lips, this tongue, to thank the Lord. Amen? To bless the Lord and bless others. To pray for others. Amen? So, pagka naligtas ka na, tutulungan ka naman ng Panginoon para mabago yung lumalabas sa bibig mo eh. Diba? So, nung camp, hindi talaga maiwasan. May mga kabataan na, diba, pag nasiko, kaya may lumalabas na magic word. Diba? Okay? Pero pag naligtas na, tutulungan naman tayo ng Panginoon. And isa sa magandang dapat lumabas sa ating bibig ay yung pasasalamat. Okay? Diba nga, tinuturuan yung mga bata eh. Pag tinulungan sila o merong ginawang pabor para sa kanila, ano dapat ang sasabihin? Diba? Thank you. Salamat. Okay? So, buti pa yung mga gwardiya sa mga fast food restaurant, no? Okay? Thank you, ma'am. Thank you, sir. Come again, di ba? Pero maraming mga tao ngayon, hindi marunong magpasalamat. Lalong hindi nagpapasalamat sa Diyos. But, sabi ko nga sa inyo kanina mga kaibigan, naiiba itong thanksgiving sa praise sapagkat yung praise nakafocus sa kung sino ang Diyos, yung character ng Diyos. But itong thanksgiving, ito ay nakafocus sa kung ano yung mga ginawa ng Panginoon para sa atin. Kaya, mabilis lang ito. Ano oras ba? 7:47. 13 minutes na lang ako, no? Letter A. Letter A. Una nating titignan dito is the attitude of thanksgiving. Okay? The attitude of thanksgiving. Okay? So, dito sa Colossians chapter 2 verses 6 to 7, merong instruction si Apostle Paul
dun sa mga mananampalataya sa Colossae. Ang sabi niya dito, basahin, nabuksan niyo na? Nakita niyo na ba? Colossians chapter 2 verses 6 and 7. Ang sabi dito, as ye have therefore received Christ Jesus the Lord, so walk ye in Him. So merong command to walk, okay, in the new life. Nakikinig ba kayo? Okay? Nakikinig ba? Okay? Huwag muna kayong makipag-usap sa katabi nyo, ha? So, we are to walk in newness of life. Ito'y bagong buhay sa Panginoong Hesukristo. Ang sabi dito, rooted and built up in Him, and established in the faith, as ye have been taught, abounding therein with thanksgiving. Okay? So, we must abound. Ang instruction ni Apostle Paul dito, sa inyong bagong lakad, sa inyong bagong buhay kay Kristo, dapat umaapaw yung pagpapasalamat. Why? Because we have experienced salvation. Naligtas ka na. Naalala nyo yung isang lalaki na ketongin, 10 yung pinagaling ng Panginoon, isa lang yung bumalik para magpasalamat. At Samaritano pa. Okay? Samaritan yung bumalik. Nagpasalamat siya sa Panginoon. Sabi ng Panginoon, hindi ba 10 kayong gumaling, pinagaling? Nasaan yung 9? Isa lang yung bumalik, nagpasalamat, at pinuri ang Diyos. Okay? So katulad nitong ketongin na ito, na lalaki na pinagaling, tayo na dating nasa kasalanan, at ang ketong ay simbolo ng kasalanan, ngayon na naligtas na tayo, nag-uumapaw yung pasasalamat natin sa Panginoon. Okay? Kapag ginawan ng isang kabutihan ng isang tao, di ba? Laking pasasalamat niya eh. Okay? Sino sa inyo, meron ka mga tao na although sa ating mga Kristiyano naman, di tayo naniniwala dun sa utang na loob. Kasi lahat naman biyaya ng Panginoon eh. Pero meron kayong mga tao na malaki yung pasasalamat nyo sa Kanya. Dahil malaki yung tulong na naibigay sa iyo. Naalala nyo pa ba yung tao na yon? Okay? Naalala nyo pa ba? O hindi na? O kayo yung tumutulong? Okay? Pero ang Diyos, tinulungan tayo. Binigyan tayo ng panibagong buhay. Binigyan tayo ng buhay na walang hanggan. So, mamaya, titignan natin yan doon sa mga dapat nating ipagpasalamat sa Panginoon. Okay? So, dito po sa Philippians, meron ding command si Apostle Paul dito sa Philippians. Pero bago tayo pumunta doon, Colossians chapter 4 verse 2 muna. Colossians chapter 4 verse 2. Anong sabi dyan? Continue in prayer. Mga kapatid, kung sa pakiramdam mo parang ayaw mo mag-pray, doon ka dapat mas mag-pray. Diba? Halimbawa, pagising mo sa umaga, pakiramdam mo, parang tinatamad ako mag-pray. Mas lalo ka dapat mag-pray. Ha? Huwag mong hayaan na magtagumpay ang kaaway para hindi ka makapag-pray. Pinipigilan tayong kaaway kasi alam ng kaaway kapag tayo nagpe-pray, mayroong power sa buhay natin. Ha? Naniniwala ba kayo na may power sa prayer? Ha? Okay? Subukan nyo, bukas mag-pray ka. Ha? Kung wala ka pang gamit sa eskwela, mag-pray ka. O tingnan mo. Okay? Magpo-provide ang Panginoon. Ang ginagawa ng karamihan, okay, imbis na lumapit sa Panginoon, mag-pray, andun sa notes, sa messenger. Nandun nagsasabi. Kala mo may Facebook ang Panginoon. Nakikita naman ng Panginoon ng Facebook. Nakikita naman niya yung nilalagay sa messenger. Pero dalhin natin sa panalangin. Okay? Kung may mga pangangailangan ka, kung may mga tao kang gustong ipag-pray, may mga tao ka na gusto mong ma-save sila, kaso ang hirap talaga eh. May mga taong kahit ilang beses mo nang winitnessan, hindi pa rin sila nasi-save. Ilapit mo sa Panginoon. And God will do something when we pray. Ang dami na ngang ginawa ng Panginoon para sa atin na hindi tayo magpipray or onti lang yung prayer time natin pero kumilos pa rin siya. How much more when we spend more time in prayer? How much more when we spend an hour of prayer every day? Sabi dyan, continue in prayer and watch in the same. Kaya mahalaga yung watching.
Dahil yung prayer natin, hindi dapat siya kung saan-saan napupunta. Di ba? Minsan nagpe-pray ka, tapos naalala mo, NBA Finals na pala, sino palang mananalo sa NBA Finals? Nakalimutan mo na mag-pray. Inisip mo na kung sino mananalo, New York Knicks ba o Spurs? Di ba? Pero New York ako ha? New York. Okay? So, sana mag-champion yung New York Knicks. Andun si Kabayan Di ba? Kababayan na, Jordan Clarkson. Okay? Ano kababayan na nito? Spurs ka, Spurs? Wembanyama? Okay? So, pwedeng mapunta kung saan-saan yung mga prayer natin. But we need to watch. Ang sabi dito, watch in the same, okay, with thanksgiving. Okay? Mahalaga ang thanksgiving, mga kapatid. Nakalagay dyan Okay? When we pray, we are to watch and we are to thank the Lord sa mga bagay na ginawa niya para sa atin. And then sa Philippians naman, merong instruction din si Apostle Paul sa mga Philippian believers. Anong sabi niya dyan? Be careful for nothing. Ano sinasabi ni Apostle Paul dito? Huwag tayo mag-alala sa mga bagay-bagay. Okay? So, paano bang di mag-aalala? Yung mga anak ko, di ba, may sakit. O kaya naman, yung mga anak ko magpapasukan na, wala pa silang mga gamit. Wala pang uniform. O itong yung aking asawa, mawawalan pa yata ng trabaho. Pero sabi ng Panginoon dyan, be careful for nothing. Do not worry about anything. Kapag nag-worry tayo, wala namang mangyayari. Pag nag-worry ka, ano mangyayari sa'yo? Puputi lang yung buhok mo. Kasi stress ka lang. Okay? Kahit isipin mo ng isipin yan, walang mangyayari, ilapit mo na lang sa Panginoon. May gagawin siya. Di ba? Be careful for nothing. Pero ano sabi dito? But in everything, sa lahat ng bagay, by prayer. Again, prayer and supplication. Ano yung idea dito ng supplication? Yung patuloy kang lumalapit sa Panginoon. Persistent. Naalala nyo yung nakalimutan ko yung text But yung may magkaibigan. Okay? So ano to teaching ng Panginoon sa prayer. Merong magkaibigan na yung isang kaibigan niya, may bisita siya ng madaling araw. Wala siyang maipapakain. So pumunta siya dun sa kaibigan niya. Kinatok niya ng kinatok. Sabi niya, friend, alam ko gising ka pa kasi online ka sa Messenger. Gising ka pa, may ilaw pa dyan sa kwarto. Pero sabi ng kaibigan niya, kaibigan, nakahiga na ako kasama yung mga anak ko. Pero dahil kaibigan niya at dahil patuloy na kumakatok yung kanyang kaibigan, babangon siya at ibibigay niya yung kailangan. Okay? Minsan, after one prayer, ayaw na natin. Hindi mga kapatid, hindi lahat ng pagkakataon na pagkatapos mo manalangin, andyan agad ang sagot. Minsan, kailangan mag-pray ka ilang araw bago mo matanggap yung sagot May mga pagkakataon na hindi nga buwan kundi minsan taon. Ang hihintayin mo bago dun sa kasagutan ng panalangin. Okay? But we must be praying about everything, supplication, with thanksgiving. Let your requests be made known unto God. So, yung attitude natin mga kapatid, hindi lang tayo nagpapakumbaba sa Panginoon kung hindi andun din yung gratitude. Na tayo ay nagpapasalamat, nagagalak sa mga bagay na ginawa ng Panginoon para sa atin. Okay? So yan yung una. Dalawa lang naman ito ngayon The attitude of thanksgiving. And letter B, the act of thanksgiving. The act of thanksgiving. Mga kapatid, itong thanksgiving ay kung ano yung bagay na magagawa natin sa Panginoon. It is what we can give to God. Okay? May bibigay ba tayo sa Panginoon? Kung titingnan natin, lahat naman galing sa Kanya But, kailangan maunawaan natin mga kapatid, dun sa Psalm 116. Buksan niyo yung Bibles niyo sa Psalm 116 verse 12. Psalm 116 verse 12. Anong sabi dyan? What shall I render unto the Lord? Pag sinabing render,
Ano yung maibibigay ko sa Panginoon? For all His benefits toward me. Sino dito nakatanggap ka ng benefits sa Panginoon? Blessings. Diba? Okay? Lahat tayo. Nakatanggap tayo ng benefits. Ang Panginoon, siya talaga yung nagbibigay ng 4Ps sa atin. Oh. Alam niyo yung 4Ps? God's presence. God's protection. God's provision. And God's peace. 4Ps. Yan yung 4Ps na tunay. Okay? Now, hindi humihingi ng kapalit. Hindi yan yung, nasa listahan ka ng 4Ps ang boboto mo, si ganito. Wala, ang Panginoon, wala. Okay? Sabi nga ng Biblia, ang Panginoon, pinapasikat niya yung araw sa parehas na mabuting tao at saka masama. Okay? Napakabuti ng Panginoon kahit dun sa mga taong hindi sinusunod yung kalooban ng Diyos at hindi sinusunod yung salita ng Diyos. Okay? So, sabi dito ng psalmist, what shall I render unto the Lord for all His benefits toward me? Sa lahat ng ginawa ng Panginoon, sabi ni David, I have been young and now am old, but I have not seen the righteous forsaken, nor his seed begging bread. Sabi ni David, okay, matanda na ako. Nung bata ako, hanggang ngayon matanda ako, wala pa akong nakita na ligtas na pinabayaan ng Diyos. O yung mga anak niya ay nanlilimos. Okay? Pag naligtas ka, ang Panginoon ang bahala sa iyo. Hello? Nakikinig pa ba kayo? Andiyan pa kayo? Okay? Kaya, anong sabi nung psalmist dito sa verse 17? Sa verse 12 may tanong siya, anong maibibigay ko sa Panginoon? Ano yung maihahandog ko sa Panginoon sa lahat ng kabutihan, katapatan, at mga pagpapala niya sa akin? Verse 17, I will offer to thee the sacrifice of thanksgiving. Yan. Kaya, napakagandang alay sa Panginoon yan eh. Yung paggising mo pa lang, Lord, thank you, buhay pa ako. Diba? Magpapala na yan eh. Okay, kung ikaw may asawa ka, paggising mo, nakita mo yung asawa mo, Lord, wag nyo nang gisingin. Diba? Lord, salamat po. Binigay nyo ako ng asawa. Diba? Pasalamatan mo ang Panginoon. And then, pag nakita mo yung mga anak mo, chinek mo sila. Okay, bago mo sila gisingin, Lord, salamat po dahil binigyan mo ako ng mga anak. Di ba? Pasalamatan natin ng Panginoon sa mga pagpapala. Pagpapala, ang asawa, pagpapala eh. Sabi sa Bible, Proverbs chapter 11, verse 18, whoso findeth a wife, findeth a good thing, and obtaineth favor from the Lord. Okay? Kaya, yung mga single, mag-asawa na kayo. Okay? Yung mga single, dyan. Okay? Yung mga nasa tamang edad na, ha? Okay? So, he that findeth a wife, findeth a good thing. Tataka lang ako, wala nakahanap kay Sister Dang eh. Okay? So, makita natin mga kapatid, yung offering of thanksgiving, katanggap-tanggap sa Panginoon. Sabi ng psalmist, I will call upon the name of the Lord. So every morning, when we wake up, let us call upon the name of the Lord and let us thank the Lord. Okay? So pati nga ang Panginoon alam niyo ba, ang Panginoon, nagkaroon din siya ng thanksgiving. Okay? Tignan nyo dun sa John chapter 11. John chapter 11. Ang Panginoon, nagpasalamat sa Diyos Ama. Okay? John chapter 11, verse number 41. John chapter 11, verse 41. Anong sabi dyan? Basahin nyo. Ready? Go. Yun. Ang Panginoon, nag-offer siya ng thanksgiving. I thank thee, O Father, for thou hast
that thou hast heard me. Okay? So, kung susundin natin yung pagkakasunod-sunod nitong mga aspeto ng panalangin, kasi tapos na tayong mag-intercession, tapos na tayong mag-petition. So, yung isa sa pasasalamat natin, Lord, salamat po dahil alam ko naririnig nyo yung panalangin ko. At alam ko may kasagutan sa mga panalangin na ito. So, yan yung time na binuhay ng Panginoon si Lazarus. Pero dun sa Mark chapter 8 verse 6, buksan niyo yung Bibles niyo. Mark chapter 8 verse 6. Mark chapter 8, 6. Ito yung time na pinakain ng Panginoon yung mga tao. Okay? Anong sabi dyan? Sa verse number 6. And he commanded the people to sit down on the ground. And he took the 7 loaves and gave thanks and brake and gave to his disciples to set before them, and they did set them before the people. Pero anong sabi dyan? Pansinin nyo, ang Panginoon nagpasalamat siya sa pagkain. Okay? Pinasalamatan niya yung pagkain na ipinagkaloob ng Panginoon. And then, pinadami niya. Okay? Minsan, kahit konti yung pagkain, pag nag-pray ka, kahit hindi dumami, magpasalamat ka pa rin. Di ba? Kamu isipin na, Lord, salamat po, padamihin niyo po ito. Okay? Baka hindi ka na matapos kumain. Di ba? Pasalamatan natin. Whether nga madami, kakaunti, o sapat lang, di ba? Pasalamatan pa rin natin ang Panginoon. So, titignan natin dito sa number 2. Kasi, yung una dun sa sa act of thanksgiving, so nakita natin dito na ito'y may bibigay natin sa Panginoon. And merong mga prinsipyo na dapat tayong isaalang-alang kapag nagbibigay tayo ng pasasalamat sa Panginoon. So, ano ba yung mga bagay na dapat nating ipagpasalamat sa Panginoon? 4 lang ito, okay? Pero pwede nyo pang dagdagan. Okay? Pwedeng kayo yung mag-isip kung ano pa yung mga bagay na maaari nyo ipagpasalamat sa Panginoon. Una, okay? Pasalamatan natin ng Panginoon sa mga spiritual blessings. Pasalamatan natin ng Panginoon sa kaligtasan na ipinagkaloob niya sa atin. Pasalamatan natin ng Panginoon na pinatawad na tayo sa lahat ng kasalanan. Pasalamatan natin ng Panginoon sapagkat meron ng langit na naghihintay para sa atin. Pasalamatan natin ng Panginoon dahil meron na tayong Bible na siyang gagabay sa atin bilang mga mananampalataya ng Panginoon. Pasalamatan natin ng Panginoon dahil meron na tayong Holy Spirit. Okay? Na siyang kumikilos sa atin. Siya yung nagbibigay ng comfort sa atin. Siya ang nagbibigay ng conviction. Okay? Siya ang nagli-lead sa atin. Pasalamatan natin ng Panginoon sa mga spiritual blessings. And then, pasalamatan din natin ng Panginoon sa mga material blessings. Di ba? Sino sa inyo na-bless ka materially? Yan. Okay? May mga material blessings. O, ano yung mga material blessings? Halimbawa, yung trabaho, di ba? Lord, salamat po, may trabaho ako. Salamat po, mayroon akong negosyo. Salamat po dahil, halimbawa, kung ikaw naman ay housewife, salamat Lord, may trabaho yung asawa ko. Diba? Salamat po dahil sinusurrender niya lahat sa akin. Okay? Okay? Pasalamatan mo ang Panginoon sa mga material and financial blessings. Okay? So, be specific para sa yan, para sa mga bagay na yan. Huwag lang yung, Lord, salamat po sa lahat ng material at financial na pagpapala. Isa-isahin mo. Sa loob ng 24 oras na nakalipas, ano yung mga bagay na ipinagkaloob ng Panginoon sa iyo? Material blessings. Financial blessings. Ako, nagpapasalamat ako sa Panginoon. Kahapon, nakakain ako. Doon sa birthday ni Sister Pinky. Okay? Nakakain ako ng masarap na menudo. Galing pala magluto ni Brother Gian. Ba? Sana pwede siya magluto sa anniversary, no? The best yung menudo. Diba? Okay? Masarap din yung pansit palabok. Iniinggit ko lang kayo. Okay? So, sarap. May mga pagpapala na material. Okay? Pagpapalang
pinansyal. Pasalamatan mo ang Panginoon dahil may mga provide na bagay, mga bagay na kinakailangan mo para sa iyong trabaho. Di ba? Kapag ikaw ay mekaniko, Lord, salamat po sa mga tools. Okay? Kung ikaw ay nurse, salamat Panginoon sa mga gamit na ito. Okay? So, ipagpasalamat natin sa Panginoon. Trabaho, yung business, yung sweldo. Okay? Although, ikaw ang nagtrabaho, yes, ikaw ang nagtrabaho, ikaw ang nagbanat ng buto, pero sino ba nagbigay ng lakas para ikaw ay makapagtrabaho? Ang Panginoon pa rin eh. Okay? Wala tayong masasabi na dahil sa sipag at sa tiyaga ko, kaya meron niya. Hindi. Dahil may Diyos na nagbigay ng kalakasan, tinulungan kanyang maging masipag, binigyan kanya ng katalinuhan, kaya na-enjoy mo yung mga blessings na yan. Okay? But we must also thank the Lord for physical blessings. Tulad ng alin? Ng good health. Okay? Sino sa inyo sa loob ng 1 taon, hindi kayo na ospital? Yan. Blessing yan. Hindi ka na ospital? Okay? Ako, ayaw ko sa ospital. Alam niyo kung bakit? Kapag nasa ospital ka at may kasama ka, ibig sabihin nun, pumapatak yung oras. May babayaran kang kwarto. Bawat gamot na papasok, lalabas sa bill. Ha? Ultimo yung gasa. Di ba? Si Sister Rachel, nung pinapalitan siya ng gauze, ano yun? Nasasama sa bill. Kaya dati, nung kay Paul tsaka kay Ruth, araw-araw binibigay yung bill. Pahaba ng pahaba, palaki ng palaki yung numero. Diba? Pero ngayon, isahan na lang. Nung lalabas na kami, saka lang pinakita yung bill. Pero pasalamat tayo sa Panginoon sa good health. Pasalamat tayo sa Panginoon sa family natin. Pasalamat tayo sa Panginoon sa ating church family. And we must thank the Lord. Hindi lang para sa mga spiritual blessings, financial blessings, material blessings, physical blessings. Okay? Pasalamatan din natin ang Panginoon sa mga past blessings. Even yung past blessings. Pag naalala mo, Lord, salamat po sa blessing na ito kahit nung nakaraang buwan pa yan o nakaraang taon. Huwag din natin kalimutan na pasalamatan ng Panginoon sa mga tunay na kaibigan. Okay? Sa ating mga relatives. And pasalamatan natin ng Panginoon na nasa bansang Pilipinas tayo. Okay? Pasalamatan natin siya. At huwag natin kalimutang ipag-pray ang ating bansa. Okay? Pasalamatan mo rin ng Panginoon na merong ginamit ang Panginoon para madala ang gospel sa iyo. At huwag tayong makalimot na ipag-pray din yung iba pa na hindi nakakakilala sa Panginoon. Na madala din natin sa kanila at sila'y maligtas. Okay? Thanksgiving. Anong sabi dun sa Ephesians 5:20? Ephesians 5:20. Dito na tayo magtatapos sa last 2 verses. Giving thanks always for all things. Mga kapatid, sabi dyan, for all things. Ikaw na bahala maglista kung ano yung all things dyan. Unto God and the Father in the name of our Lord Jesus Christ. And then balik tayo dun sa first verse natin. 1 Thessalonians 5:18. In everything, give thanks. For this is the will of God in Christ Jesus concerning you.